So guys, ano ang insulin resistance? So sa madaling salita, ang insulin resistance ay nagiging resistance yung mga cells mo doon sa insulin. So una niyan, pag kumain tayong pagkain, meal, ang mangyayari dyan, yung pancreas natin ay magsisikret ng hormone na ang pangalan ay insulin. So ang trabaho ng insulin, nagiging signal yan siya doon sa cells natin na tatanggapin yung kinain natin. So yung kinain natin na carbohydrates, sugar, yun yung specific na molecule na isi-signal niya doon sa cells na tanggapin mo tong glucose, tanggapin mo tong carbohydrates na kinain mo. So tapos mag-open yung cells, i-absorb na yung glucose na kinain mo, sugar. So yun yung trabaho ng ng insulin. So para siyang messenger hormone. So ang nangyayari pag insulin resistance, ito siya nangyayari, ito hindi siya ibig sabihin na kagad-agad siya nangyayari. Ibig sabihin na de-develop to sa katawan natin. So taon-taon, halimbawa ang dami mong kinakain araw-araw, sobra-sobra sa kinakailangan mo. Kasi ang tao kahit dapat kumain siya, sakto lang na gagamitin ng katawan. So ang nangyayari kasi sa iba, pag kumain sobra-sobra, kasi siyempre masarap kumain, lalo na pag gutom ka o galing ka sa pagod. So ang tendency, kakain ka na marami. So nagiging habit yun siya. Yung kinakain mo na sobra-sobra, doon naiipon lang sa katawan mo, hindi mo nagagamit. So ang nangyayari doon, nagiging manhid yung mga cells mo. Hindi na siya nagre-response, hindi na ina-absorb lahat hindi na nagagamit lahat yung mga kinakain mo na inireya. Specifically yung mga carbohydrates, mga sugar. So ang mangyayari, naging tamad yung cells mo, nagiging manhid. So yun nga, yung insulin nagiging hindi na siya masyado nagre-response doon sa insulin. Kaya na nangyayari, yung glucose, yung sugar sa katawan mo, paikot-ikot lang diyan sa mga dugo mo. Hindi nagagamit sa katawan mo. Yun ang insulin resistance. So pag sobra ng glucose sa katawan, sugar na umiikot, yun na yung diabetes. Kaya ang isa sa dahilan ng diabetes, insulin resistance. Number 1 yan. Number 1 na dahilan. So hindi lang siya na-develop overnight. Pwedeng 10 years, 20 years, 30 years mo na habit na daming kinakain na sobra-sobra. So halimbawa, kumain ka, araw-araw yan, habit mo na dami mong kinakain. Kanin, tinapay, chocolate, wala kang pili, soft drinks, mga kape, mga tinapay, na kahit anong matamis dyan. Sa kada tao ng ginagawa mo yon, nagiging nade-develop yung insulin resistance, nagiging manhid yung cells mo. Kaya kalaunan, yung sobrang-sobra na dami ng umiikot na sugar sa katawan mo, yun na yung tawag na diabetes, type 2 diabetes. Type 2 diabetes kasi iba yung type 1. Yung type 1 diabetes naman, birth yung sa pagpanganak mo na, yun na yung type 1 diabetes, yung meron ng abnormal sa katawan mo na Yung type 2, nade-develop lang yun siya sa lifestyle mo, sedentary lifestyle, doon na develop yung type 2. So kung ang dahilan ng type 2, yung sedentary lifestyle, yung kapabayaan na ba. So yan lang muna guys.